Palakpakan natin ang Panginoon this morning. Hallelujah. Happy po ba ang Sunday nyo? Pakisabi mo nga sa katabi mo, Happy Sunday. Ayan. Nasaan ang ating praise and worship team? Ayan. Pwede na po kayong pumunta dito. So, good morning once again. Salamat sa Panginoon because God has given us this wonderful day. Amen po ba? Bless po ba kayo ngayong araw na ito? Salamat sa Panginoon dahil tayo po'y pinagpala. Kaya naman po, inaanyahan ko po na tayong lahat ay tumayo at ating pong ilapit ang ating pagsamba ngayong araw na ito sa ating Panginoon. Let us all come to the Lord in prayer. Heavenly Father, maraming salamat po sapagkat sa araw na ito, minsan pa ay pinagkaloob mo sa aming mga anak mo ang magsama-sama, Panginoon, sa bahay-sambahang ito, upang sama-samang magpuri, Panginoon, at itaas ang aming tinig ng pasasalamat po. Lord, we ask your Holy Spirit to guide us and lead us habang kami po ay nag-worship, Panginoon. Mangusap kayo sa buhay namin, Panginoon. Maybe through songs, maybe through the service of one another, and most of all, through your words, O God. This morning, open our hearts and our minds, O Lord, para na sa ganon, lahat ng mga bagay na ituturo mo po sa amin ay patuloy na maging pagpapala at kami, Panginoon, ay maging pagpapala rin sa mga taong aming makakasalamuha. Panginoon, samahan niyo po kami ngayong araw na ito sa aming sama-samang pagpupuri at pagsamba sa inyo. Ito ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Once again, palakpakan natin ang Panginoon. Tanungin natin yung mga kids. Bless ba kayo, mga kids? Parang hindi naman masyado. Bless ba kayo? Amen. Bless po ba tayong lahat? Kung tayo po ay na-bless this morning, let us all bless the name of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to our God. Katulad nga po ng pinapaalala po namin lagi, let's use our energy. Let's use all the gifts that God given to us. Kasi all these gifts are from our God. Kaya God deserves yung mga gifts na natatanggap natin ay maibalak sa Kanya. Kaya tayo mag-start na magpuri sa ating Panginoon. Huwag tayo mayang gamitin ng mga kamay. Kung gusto natin sumayaw, sayaw po tayo. Kasi yung mga ginagawa po natin sa oras na ito ay para sa ating Panginoon.
na-encounter natin, may mga problems tayong hinarap, may mga masasayang experience tayong hinarap. Sa lahat ng na-experience natin, God is there for us. Kaya lagi po natin tandaan, if we have problem, God is with us fighting that problem. Hindi niya tayo pababayaan. Kaya, just continue praising our God. Just continue na isipin ng ating Panginoon. Dahil lahat yan, solved na kagad. Kasi hindi tayo papabayaan na ating Panginoon. Amen po ba? Let's sing in Jesus' name. Palakpak po natin ang ating mga kamay for us, ating Panginoon. God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh. It's gonna be saying, God is fighting for us. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are carrying our burdens. Carrying our burdens. Covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live and I will not die. I will live, I will not die. I will declare and live too high. Christ will live, and I am healed in Jesus' name. Let's sing, God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. God is fighting for us. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken.
because of God, nakaka-walk tayo ng straight. Kahit may mga lubak na dadaanan, we are able to go through it. Kasi, andyan ang Panginoon sa tabi natin. Hindi niya tayo pinapabayaan at hindi niya tayo hayaang magkipit sa mga nangyayari sa atin. Dito po sa church, kaya po tayo pupunta dito ay para papurihan siya, para pasalamatan siya sa lahat ng natanggap natin galing sa Kanya. Kaya habang nandito po tayo sa loob ng church, always only think about God. Siya lang pong ating isipin. Hayaan niyo po yung problema na umano dyan sa mga isip natin o mawala. Basta isipin lang natin ang ating God para magkaroon tayo ng peace of mind, peace of heart. At lalo po nating maramdaman yung presensya ng ating Panginoon sa buhay natin. Let's continue sing our God. Let's sing what is song. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me. 'Cause Lord, there is just one thing that I will see. This is my cry, my one desire, just to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. How could I fail to see you are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And Lord, how could I not be there, Lord, here with you? So have
be with you. Is to be with Is to be with you. The wanted, I ask is to be with you. The wanted, I ask is to be with you. The one thing that we ask is to be with you. The wanted, I ask is to be with you. Ako po manalangin. God, our most gracious and loving Father, we thank you po, God, na binigyan niyo po kami ng another life para mag-glorify kayo. Maitaas ang inyong pangalan, Father God. Maraming po salamat dahil hindi niyo po kami pinabayaan sa mga nakaraang araw na hinarap po namin yan. Maraming po salamat sa guidance na lagi niyo pong ibinibigay sa amin, Father God. God, nandito po muli kami, God. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng kasalanan po namin nagawa. Help us, God, na mabago ang buhay po namin. Help us, God, na matahak po namin yung daan na gusto niyo pong tahakin po namin, Father God. We are here, God. Humingi ng tulong niyo po. Humingi kami ng wisdom, God. Clear our mind, clear our heart. Tulungan niyo po kami na maintindihan po namin lahat ng gusto niyo pong matutunan po namin sa araw ito, God. At tulungan niyo po kami na maipakita po namin to sa aming buhay. At ma-share po namin to sa mga taong makakasama po namin, makasalubog po namin, God. Use our life, God, to glorify you po, God. Thank you so much, God, dahil mahal na mahal niyo po kami. Thank you so much, God, for always being there for us. Thank you po, God, that you are our Father, our provider, our everything. Thank you po, God. Kaya po, nandito po kami, God. Patuloy na magpupuri sa inyo. Patuloy po namin kakatain ang chorus ng katangat po. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. It's my one desire is to be with you. It's to be with you, Jesus. Sa iyo po lahat ng papuri, aming Panginoon.
Morning po, para po sa ating paghahanda sa banal na hapunan. Muli po natin pakinggan ang sinasabi po bilang paalala sa atin ng Biblia sa Book of Romans, chapter 5, verse 6 hanggang sa mga sumusunod ay narito po sinasabi, sapagkat nung tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni Numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maring may mga ahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ngunit ipinadama ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Dati tayo mga kaaway ng Diyos, ngunit ngayon, tinatanggap na niya tayong mga kaibigan alang-alang sa pagkamatay ng kanyang anak. Kaya tiyak ang pagkaligtas natin sa pamamagitan ng pagiging buhay ni Kristo. Hindi lamang ito, nagagalak tayo at nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos na mga kaibigan niya. Napakadakila po talaga mga kapatid ng ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Na tayo po ay hindi talaga karapat-dapat para sa kanyang pag-ibig, subalit dahil sa kanyang unconditional love, kahit gano'n po tayo karumi, tayo po ay tinanggap ng Panginoon at ginawaran ng kapatawaran at ang napakagandang ginawa ng Panginoon ay binayayaan tayo ng kaligtasan na ating pong tinataglay sa mga sandaling ito. Kaya tuwing ganito pong gawain, na tayo po'y tatanggap ng tinapay at ang katas ng ubas, na siya pong sumisimbolo sa dugo at katawan ng ating Panginoon, lagi po nating hangarin na ito po ay maging makabuluhan sa ating puso't isipan. Huwag po nating isipin na ito isang karaniwang activities lamang ng pag-worship natin sa Panginoon. Isipin po natin na ito po ay yung ating ginagawang pag-alaala sa kadakila ng ating Diyos na tayo po'y binayaan ng kapatawaran at kaligtasan na ginawa po ng kanyang nag-iisang anak. Kaya sa umaga po ito, bago po tayo tumanggap ng banal na hapunan, tayo po'y sabay-sabay na yumuko at tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, minsan pa po sa umagang ito, muli kami yung mga anak ay naririto po, sama-sama po kaming tatanggap ng tinapay at ang katas ng ubas na siya pong sumisimbolo sa katawan at dugo ng iyong buktong na anak, na siya pong umako ng lahat ng hirap, pasakit, dusa sa Panginoon hanggang sa kamatayan niya sa krus, Panginoon, upang ipakita mo sa amin, ipadama at patunayan ang iyong unconditional love na no one can do it but you, Panginoon. Ikaw lamang ang tanging makakagawa nito. Maring may mga has na taong gumawa nito, pero napakabihira, Panginoon. Tangi ikaw lamang, Diyos, ang siyang nakagawa nito para sa amin. Kaya't Ama, kami po ay labis-labis na nagpupuri at nagpapasalamat na bagamat kami, Panginoon, sa iyong harap ay napakarumi dahil sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, sa amin nagagawa pa rin kasalanan sa araw-araw, bagay ito may sa salita, sa aming ginawa at sa aming kaisipan, Panginoon, kami po ay likas na nakakagawa pa rin ng mali. Kaya't ito po yung aming inihingi sa inyo ng kapatawaran sa mga sandaling ito. At gawaran mo po kami, Panginoon, ng kapatawaran. Linisin mo ang aming mga buong pagkatao upang sa ganun, Panginoon, kami po ay karapat-dapat na tumanggap na yung pagpapala, Panginoon. Salamat, Ama, sa iyong pag-ibig na yan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, sabi po sa Book of Marcos, chapter 14, verse 22, hanggang sa mga sumusunod. Samantalang sila'y kumakain, dumampot ng tinapay si Jesus at matapos magpasalamat sa Diyos ay kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa mga alagad. Kunin ninyo, ito ang aking katawan, wika niya. Sabay-sabay po natin tanggapin ang tinapay. Ang tinapay po niya, mga kapatid, ang siya pong sumisimbolo sa katawan ng Panginoon, na siya pong sinugatan, sinaktan at pinahirapan na nararapat po para sa atin.
ngunit siya pong umako dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Hinawakan niya ang saro at matapos magpasalamat ay binigay sa kanila at uminom silang lahat. Sinabi niya, ito ang aking dugo ng tipan, ang dugong mabubuhos dahil sa marami. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako inom ng alak na mula sa ubas hanggang sa araw na inumin ko ang bagong alak sa kaharian ng Diyos. Sabay-sabay po natin tanggapin ang katas ng ubas. Ang katas po ng ubas, mga kapatid nating tinanggap, ay kumakatawan man po sa dugo ng ating Panginoon na siya pong tumigis at nabubo upang tayo po'y linisin sa ating karumihan dahil sa ating mga kasalanan. Muli, pagpalain mo pagbabasa ng kanyang mga salita. Amen. Bago po tayo makinig ng isang offertory challenge, gusto ko lang po ipaalam sa inyo na yung biyanan po ni Brother Jerwin, yung mother po ng kanyang may bahay, ay sumakabilang buhay na po. Kaya po bilang pakikidalamhati po natin sa kanila, kumari po sana mag-set aside tayo any amount from your heart, after nating ipagkaloob yung ating tithes and offerings, any amount that we can extend para maipadala po natin kay Brother Jerwin. Bilang pakikiramay po natin sa biyanan niya, sa family ng kanyang asawa. In-encourage ko po tayong lahat na magkaloob. At ito po ay magsilbing encouragement sa kanila na sa gitna ng ganong pagdadalamhati, tayo po ay nariyan para makibahagi sa kanila. So, maraming salamat po. Tinawagan ko po si Pastor Marvin. Praise God. Ngayon darako na po tayo sa ating pagbibigay po ngayong umagang po to. At katulad po na sabi ni Pastor Rodel, mag-set aside po tayo ng bukal po sa ating puso para po makatulong po tayo sa pamilya po ng asawa po ni Brother Jerwin po. Ngayon, darako po tayo sa ating pagbibigay. Ang verse po natin ngayon sa giving is makikita po natin sa Proverbs 3, verses 9 to 10. Ang nakalagay po dito, honor the Lord by giving Him the first part of all your income. And He will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wines. Napakaganda po yung pangako ni Lord. Ang utos na po dito is honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Ibigay po natin the best para kay Lord. Ngayon, ang keyword po dito sa verse 9 is yung word na honor. Pag sinabi po nating honor, narito po yung pagbibigay ng highest respect po, yung pagpupuri po. Now, ang honor din po, isang another word for worship. Ngayon po, pag sinunod po natin itong command na to, ang susunod pong verse dito, ang pangako po sa atin is, He will fill your barns with wheat and barley and overflow your wine vats with the finest wines. Ngayon, dalawa pong aspeto to. Unahin natin ang pagpupuri sa Panginoon Diyos through our tithes and offering. Ang ikalawa po, papaano lalago yun? Siyempre po, pagpapalain ni Lord po yung ating mga income. Ngayon, paano po natin i-handle po yun in the rest of the 90%? Bilang good stewards po, kailangan panalangin po natin kay Lord after nating ma-set aside yung 10%, yung natitirang 90%, Lord, ano bang gagawin ko rito sa 90% na to? Saan ko ba ilalagay ito? Paano ko papalaguin? Kasi part ng isang Kristiyano po is maging good stewards po tayo. Yes, we are faithful, pero hindi po tayo titigil doon. We have to be faithful and good stewards of our wealth. Not necessarily money, maybe it is our time, it's our talents, kung saan po natin ni-spend po yon. Marami pong klase ang wealth na binibigay ni Lord. Ibalik po natin nararapat sa Kanya dahil karapat-dapat po siya, dahil siya po ang pinagmulan ng lahat ng ating mga talento at kakayahan po nating magtrabaho. Now, yung kinita po natin, anong gagawin? Ipag-pray din po natin yon. Para lumago po yon, para
He will fill our barns with overflowing blessings po. Before we proceed with our giving, I'd like to invite each and everyone to bow down our heads and let us pray po. Amang nasa langit, Panginoon Diyos, salamat po, Lord God, sa mga blessings po na binigay niyo sa amin for this month, Panginoon Diyos. Thank you, Lord God, for the strength, the abilities, the talents, the skills that you have blessed us, Panginoon Diyos. Lord, as we give you our worship to you, Lord God, to our tithes and offering, Panginoon Diyos. Lord, help us, Lord God, to manage, Lord God, the rest of the 90%, Panginoon Diyos. Lord, may these blessings that you will give us, Panginoon Diyos, will be to be multiplied, Panginoon Diyos, for the glory of your name, para lalo pa po kami makatulong sa aming kapatid na nangangailangan po. Lord, maraming po salamat. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. natin na malakas na clap offering ang Panginoon.
Hallelujah! Minsan pa pinagpala tayo ng Diyos. Amen po ba? Wow! What a wonderful Sunday we have. So, pwede po ba nating batiin yung ating katabi? Congratulations! Welcome to the family of God. Praise the Lord. As we all know, mga kapatid, we will go back to the basic. Para na sa ganon, yung mga kapatid po natin na bagong baptize, ay ating matulungan. And at the same time po, tayo naman po mga matagal nang nabaptize, ay ma-refresh ng ating tinanggap. Ako'y nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos dahil ang ating head sa discipleship ministry ay napakasipag para tayo po ay tulungan na maisakatuparan yung mga lessons na kailangan po nating pag-aralan. So I would like to give credit kay Pastor Marvin sa ating pong mga lessons na tatalakayin. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay po niya. Bagamat ito po ay natalakay na sa iilang mga nabaptize nung nakaraan, and most of them ay wala na po, nasa ibang bansa na ang iba. Ang iba naman po ay nasa ibang lugar na. Salamat sa Panginoon because ngayong araw po na ito, tayong lahat ay sama-samang babaybay. Alam niyo po ba yung babaybay? Sama-samang susubaybay. Yan, okay? Sama-samang mag-aaral para balikan po paano ba tayo naligtas. This morning, let us talk about roadmap to heaven. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos at tayo po ay manalangin. Aming Diyos, makapangyarihan po kayo sa lahat. Kaming mga anak mo po ngayong araw na ito ay sama-sama na nagpupuri at nagtataas ng aming tinig ng pasasalamat sa inyo dahil minsan pa nasa bahagi po kami ng pag-aaral ng iyong mga salita. Lord, as we refresh ourselves, paano po ba kami nagkaroon ng katiyakan ng kaligtasan? May your Holy Spirit continue to enlighten us. And for those who are new in their faith, O God, we pray, Lord, that we will become an instrument to them also so that they will truly understand why they are here and why they are saved. I pray, Lord, that through the power of your Holy Spirit, all of us once again will enjoy your words and we will be refreshed, O Lord, how you love us so much, O God. So this morning, we're allowing your Holy Spirit in the midst of us to speak into our lives, to speak into our hearts, to fill this place. Once again, O Lord, move in this place. In the name of Jesus, ito ang aming prayer. Let us all say, Amen and Amen. Purihin ang Panginoon. Now that you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior of your life, ang tagumpay ay nasa iyo. You are victorious because you already belongs to our Lord Jesus Christ. Alam mo ba na ngayong ikaw ay na kay Kristo na, wala nang kapangyarihan si Satanas sa iyo. Sabihin mo nga sa katabi mo, wala ka na sa ilalim ng kadiliman. Palakpakan natin ang Panginoon. That's true. Gusto kong maintindihan po natin, ngayong umagang ito, lahat ng mga nagsitanggap kay Kristo, wala ka na sa kapangyarihan ng kadiliman. Ikaw ngayon ay meron ng relasyon sa ating Diyos, Ama. No? Ikaw ngayon ay mayroon ng banal na spirito dahil ito'y tinanggap mo nung ikaw ay tumanggap kay Kristo. Siya ang pangako na mang-aaliw sa bawat isa sa atin. Siya ay nasa ating buhay. He abides in you, kaya nga siya ang nagbibigay ng direksyon kung paano natin tatahakin ang landas ng kabanalan. Amen po ba? So, hindi ka na maliligaw. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na maliligaw. Hindi na po, alam mo, because you have the guidance of the Holy Spirit, and the Holy Spirit came upon your life when you received the Lord Jesus Christ as your Lord and your Savior. Noong tinanggap mo si Jesucristo sa buhay mo, ang banal na spirito ay sumaiyo, at ang banal na spirito na yan ang magbibigay ng giya, guidance sa iyo kung paano ka lalakad sa kabutihan
at sa kabanalan. Purihin natin ang Diyos. Sabi ng Bible, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Pinadama sa atin ng Diyos ang kaligtasan o ang Kanyang pagmamahal. Inibig niya na ang tao o tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan nang ibigay niya si Jesucristo sa atin, ang ating Panginoong Jesucristo. At nang tayo ay sumampalataya sa Kanya, nagkaroon tayo ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Alam niyo po, lahat po tayo ay parang manlalakbay. Amen? Tayong lahat po ay parang maglalakbay. At bilang manlalakbay, napaka-importante na meron po tayong mapa. Nung kami po ay paakyat ng Baguio, kasama ko si Pastor Chris, yung speaker natin last week, ay yung ating pastor missionary na naging speaker natin nung guest, ating seeker service. Kinailangan ko po ng GPS. Alam niyo kung bakit? Yun yung binabanggit ni Pastor kanina. Kailangan ko po yung Google Map. Alam niyo kung bakit? Hindi ko po alam kung saan ako dadaan. Paglampas ko po ng NLEX, kung saan yung SETEX, kung saan yung TPLEX na yan, baka kung saan-saan na po ako makarating kung wala po yung GPS, kung wala po yung Google Map. So I thank the Lord, nakarating po kami ng Baguio, na andun din po yung estimated time, na andun din po kung saan ka liliko, sa kaliwa, sa kanan, saan ka mag-exit. Napakadali na ikaw ay mag-travel na meron kang mapa. The map provides direction to reach the destination. Ulitin ko po, the map provides direction for you to be able to reach your destination. Ang mga taong walang direksyon, hindi makakarating sa destination. So ang tanong ko po, may direksyon ka ba? Kasi pag walang direksyon ang buhay mo, wala kang mararating sa buhay na ito. As I have said a while ago, all of us are like travelers. And the road we choose depends on our decision. Ang pinipili po nating daraanan ay didepende sa desisyon po natin. Kung gusto mong maligaw, depende yun sa'yo. Kung gusto mo namang makarating ng tama sa lugar na pupuntahan mo, depende yun sa desisyon mo. Remember the word of the Lord Jesus Christ. In Matthew chapter 7, verse 17 to 14, it says, "Enter through the narrow gate, for the wide is the gate, and broad and easy to travel is the path that leads the way to destruction and eternal loss, and there are many who enters through it." And in verse 14, ang sabi diyan, "But small is the gate, and narrow and difficult to travel is the path that leads the way to everlasting life, and there are few who finds it." Mga kapatid, the Bible clearly tells us, many choose the wide road that leads to death, or what we call hell, and few people choose the narrow road that leads to life, or what we call heaven. It's up to you kung ano yung tatahakin mo. Yung malawak ba na daan? Pag malawak na daan o malawak na pintuan, doon lahat pwede. Doon lahat okay lang, walang bawal. Sino po rito yung gustong lahat pwede? Lahat pwede. Sino po gusto lahat pwede? Pwede mag-inom, pwede magsugal, pwede mambabae, pwede mag-drugs, pwede lahat, pwedeng sirain ang buhay. Sino po ang gusto doon? Praise the Lord, wala. Ito po ang problema. Maraming mga tao ang sumusulong patungo sa direksyon na yon. Maraming mga tao ang gusto doon sa daraanan na yon. Bakit? Wala ka nga naman kahirap-hirap. Ang tao pa naman ayaw nababawalan. Sino po dito yung nasa maan loob pag nababawalan, nakikipag-away pa sa guard? Ay, bawal po. Bakit yun? Karapatan ko to. Ha? Sino po rito yung nakikipag-away? Kapag ka po nabawalan, bawal pumila dyan, o kaya bawal. Kasi ang tao po, by nature, ayaw nang nababawalan. Tama po?
Yung mga bata po, pag sinabihan mo, bawal na yan, magagalit sa iyo. Because by nature, ang tao ayaw ng napagsasabihan. Tama? Ang gusto po natin, meron tayong freedom. Ang problema, hindi natin napapansin, sabi ng Bible, pagdating sa kabilang buhay, hindi po pwede, o pagdating sa pag-uusap natin tungkol sa eternal life, hindi po pwede yung lahat pwede. Kasi malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Kapag ka tinahak mo yung daan na yan, ang dulo niyan, kamatayan. Kaya alam niyo po, pag naging Kristiyano ka, totoo po yun, maraming bawal. Naalala ko po, one time, meron akong Bible study, and sabi niya sa akin, ayoko dyan sa inyo. Bakit? Maraming bawal. Ayaw po kasi ng tao yun. Sabi niya, hindi pag pumasok ako dyan sa inyo, bawal na ako mga babae, bawal na ako mga chicks. Pag pumasok ako dyan sa inyo, bawal na ako makipag-inuman sa mga kumpare ko. Pag pumasok ako dyan sa inyo, di bawal na akong tumaya sa loto. Pag pumasok ako dyan sa inyo, bawal na akong tumaya ng ending. Uso pa ending nung araw eh. Meron pa ba niyan ngayon? Mabuti naman walang nasagot. Kasi kung may sumagot niyan, malamang nataya. Ayoko ika dyan sa inyo, bakit? Bawal ang wedding? May wedding pa ba ngayon? Alam nyo, ano ho? Pero hindi naman kayo nataya. Bawal yun. Ayoko ika dyan sa inyo. Bawal ika yung ganyan. Tapos ika, bawal din yung hindi nagsisimba. Simba kayo ng simba. Bawal din sa inyo ang hindi umaattend ng prayer meeting. Bawal, ang daming bawal. Ayoko dyan sa inyo. Sabi ng Bible, ang gate daw na narrow that leads to life. Marami ka talagang i-unload sa buhay mo. Marami ka talagang tatanggalin sa buhay mo. Bakit? Hindi ka makakapasok sa pintuan na yan kung marami kang daladala. Alam nyo, nung sinabi ito ng Panginoon, listen to me, nung sinabi ito ng Panginoon, literal po, na sinasabi niya, na noong mga panahon po na yun, bago ka makapasok sa pintuan, kailangan mong iwan yung mga daladala para yumuko ka at ikaw ay makapasok. Totoo yung sinasabi ni Lord na yun. Noong araw, ganun ang bahay. Ngayon, sabi niya, kapag ka masyadong malaki, wala ka nang kailangan tanggalin kasi easy makakapasok ka. The Lord is telling us this morning, it's up to you whether you're going to choose the wide road that leads to hell or the narrow road that leads to life. Nasa sa'yo yun. Nasa sa'yo yun. Because God has given us this what we call gift of free will. It's up to you. The direction we take lies solely in our hands. Diba? Those who are away from God and without the right map, without the right road map, end up in the road or wrong road that leads to death. On the other hand, those who are in Christ are using a road map that gives an assurance of destination, which is heaven. We will be present in the presence of our Lord. We will be present in the presence of our Savior for eternity. Amen po ba? So, this morning, let us once again have an understanding about the path to faith in Jesus Christ. Ano ba itong roadmap na ito? Para na sa ganon, matiyak natin ang langit. Tanungin mo nyo nga po yung katabi mo, tiyak mo na ba ang langit? Ano pong sagot? Tiyak na raw po ba? Tiyak na raw po. Kasi kapag hindi mo tiyak ang langit, tamang-tama itong message na to. At kung tiyak mo naman yung langit, meaning you're already have this what we call assurance of salvation, tamang-tama pa rin ito because once again, marerefresh tayo. Pag-usapan natin 5 P. First of all, is what we call the problem. Ano ba problema? Ang problema po, lahat tayo ay nagkasala. Romans chapter 3, verse 23. All have sinned and fall short of the glory of God. Mapababae, mapalalaki na ipinanganak sa mundong ito, we are all separated from our God. Because our nature is consumed by what we call sin. Ang tawag po dyan, Adamic nature.
Ang tawag po dyan, sinful nature. Dati meron tayong holy nature nung hindi pa tayo nagkakasala. Hindi pa nagkakasala si Eva at si Adan. Pero nang si Eva at si Adan na ating mga ninuno ay nagkasala, yung nature natin, which is, as I have said, holy nature, nagkaroon ng problema. Bakit po? Yung holiness natin ay nawala at napalitan ito ng tinatawag po nating sinful nature. Bagamat na andoon pa rin yung desire natin to follow God because we are created in God's image. Amen? Amen? Kaya we have that desire, that longing to follow God. But because of sinful nature, mas nagagawa natin yung mali kaysa gawin yung tama. Kasi yun na yung nature. Yun na yung natural sa atin. Sino po dito ang hindi nagkakasala? Taas po ang kamay. Yung malakas po ang loob. Oh, di ba lahat po tayo nagkakasala? Parang hindi kayo, parang ako lang yata. Perfect? Perfect? Ha? Lahat po tayo nagkakasala? Totoo po yun. Because that is our nature. And that is the biggest problem that we have. Hindi mo problema ang pera. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo problema pera. Magkakaroon ka niyan. Yeah? Amen? Amen? O, sabi mo sa katabi mo, hindi mo problema ang beauty. Kasi meron ka niyan. Meron na eh. Di ba? Di ba? Amen po ba? Hindi mo problema ang pagkain. Sabi mo sa kanya, kasi mataba ka na. Ay, sus, ano ba yan? sorry. Malusog pala. Sorry sa term. Sorry. Sabi mo sa kanya, hindi mo problema pagkain. Kasi, po-provide ni Lord yan. Totoo yun. Amen po ba doon? Alam mo kung anong problema mo? Sabi mo sa kanya, kasalanan. Totoo yun. That is the biggest problem that we have. Diba? At alam nyo, dahil nagkasala tayo, ang pwede nating maisip is to cover up. Naalala nyo ba si Adan at Eva nung nagkasala? Ano po yung unang ginawa nila? Nagtago. The first thing they did is they hid themselves. Di ba ang tao pag nagkakasala, nagtatago? Alam niyo ba yung term ng pagkakasala sa ibang salin ay utang? May utang ka sa Diyos, may kasalanan ka sa Diyos. And naturally, ang reaksyon ng tao nung alam niyang may utang siya sa Diyos, nagtago. Sino po rito yung pag may utang nagtatago? Ayaw niyong umamin. Hindi, totoo po ito, di ba? Nangyayari yan. Opo. Yung iba naman, nagkakaroon ng sakit na amnesia. Nakalimutan. And there are times na ganun din tayo sa Diyos. Sa laki ng problema natin, ng tinatawag nating kasalanan, we try to hide it. Or we try to hide ourselves. Ito yung pangalawa, binanggit ni Brother Christian kanina, nagtahi-tahi po sila ng dahonan, tapos ikinover po nila sa kanilang katawan. Diba? We try to cover up yung ating mga pagkakasala. Totoo po ba yan? Tama po? Sino po rito ang nakapagsinungaling na? Ang hindi magtaas, kasali. Di ba? Isipin mo to Ito, pag nagsinungaling ka sa simula, may karuktong yan. Halimbawa, sinabi, bakit late ka? Sa kagustuhan mo mapagtagpan, yung pagka-late mo, tatakpan mo uli siya ng panibagong pagsisinungaling. Na-late ako kasi traffic. Luwag-luwag naman pala. Nakita ko maluwag. Hindi lumuwag. Another cover-up. Hindi lumuwag na lang yan ang tinignan mo. Pero kanina traffic talaga yan. Di ba? As simple as that. Problema natin talaga, yung sin. Ito ang totoo. We cannot get rid of it. Diba? May sakit tayo. Ang tawag sa sakit na yan, kasalanan. Sabi mo sa katabi mo, may sakit ka.
Sabi ng iba, meron ba? Hindi yan. Hindi yung physical sickness. I'm talking about the spiritual sickness that all of us has. And that's the reason why Jesus came here on earth. Mark chapter 2 verse 17. Ang sabi ng Bible, when Jesus heard this, He said to them, those who are healthy have no need of a physician, but only those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners, meaning who recognize their sin and humbly seek forgiveness. Tanong ko po, are you sick? Ako, kailangan ko talaga si Jesus. Bakit po? Kasi po, I recognize my sin. And I humbly seek forgiveness from Him. So, ang problema po natin, tignan niyo po yung roadmap natin to heaven, ha? Dapat ang unang-una nating makita at ma-recognize, makasalanan tayo. The problem is sin. Ito yung pangalawang letter P. Our predicament. Our problem is that we are all sinners. Our predicament, when we say predicament, it means dilemma. Dilemma. Okay? Our predicament is that we cannot save ourselves. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo maililigtas. Sabi mo sa katabi mo, hindi mo maililigtas ang sarili mo. Totoo po yan. Dilemma. Sino po rito ang gusto mapunta sa langit? Pero ito po ang problema. No? Ito yung dilemma natin. No matter how we try, we always failed. Tama po ba ako? Tama po? Yan yung dilema. Gusto nating maging mabait, pero hindi natin magawa. Kasi meron nga tayong problem. And so, because of problem, we have this predicament. The predicament or the dilemma is that we cannot save ourselves. Pag sinabi po nating dilema, walang solusyon. Wala. Bakit walang solusyon? On our own, walang solusyon. Para po bang ganito? Pag sinabing dilema, halimbawa po, si Brother Kit, hinabol siya ng leon. Halimbawa lang, just try to imagine this. Hinabol siya ng leon. So, ang tanging nakita ni Brother Kit ay ang umakyat sa puno. Parang si Sakeo. Okay? So, ang ginawa po niya, dali-dali siyang umakyat sa puno. Ito problema, nung nasa kalagitnaan siya, nakaakap siya sa puno, nakita niya merong malaking sawa. Pababa naman. Sa ilalim, may nag-aabang na leon. Sa ibabaw, merong nag-aabang na sawa. Anong gagawin ni Brother Kit? Ang tawag doon, dilema. Yun ang sitwasyon po natin. Ang sitwasyon po natin, na kahit na gusto mong pumunta sa langit, hindi ka pupunta, gaano ka man magpakabait. Bakit? Dahil makasalanan ka. Ito ang masakit. Pag namatay tayo, babayaran natin yung kasalanan po natin. Bakit? May utang ka eh. May utang ka sa Diyos. Hindi mo nagawa yung gusto niya para sa'yo. Nasira mo yung nature na dinesign ng Diyos para sa'yo. That is what we call the dilemma. You want to be with God in heaven, but you cannot do anything about it. You know why? Because God's standard is so perfect that it creates an awful dilemma for us as sinners. Di ba? We cannot get ourselves out of this mess. Wala tayong magagawa. Kaya nga po, salvation is not a result of our works. Otherwise, pwede tayong magyabang. Tignan niyo po yung sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Anong sabi diyan? For it is by grace. When we say grace, nakalagay po dyan yung definition, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ. Okay? Sabi po dyan, for it is by grace that you have been saved. When we say saved, ang ibig po sabihin is actually delivered from judgment and given eternal life. Okay? Sabi dyan,
For it is by grace that you have been saved through faith. This, or what we call salvation, is not of yourselves, meaning not through your own effort, but it is the, or undeserved gracious gift of God, not as a result of your good works, of your works, nor your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or to take credit in any way for his salvation. We cannot earn it. You cannot work for it. We cannot fix ourselves. Hindi mo kayang ayusin ang sarili mo. Because no matter how we try to fix our life, no matter how we try to fix our relationship to God, still at the end, hindi ka papantay sa pamantayan ng Diyos, makasalanan ka pa rin. You know, there are two possible ways for you to get in heaven. Dalawang paraan para pumasok sa langit. One is to be perfect. Okay? To be perfect. Pag sinabing perfect, hindi ka nakakasala. Yung 99%, perfect mo ba yan? Mga teacher, perfect po ba yan? Hindi. Eh kung 99.9%, perfect na ba yan? Hindi pa rin. Ang perfect po is when you get 100%. Amen? Tanong, sino po dito ang makaka-perfect ng kanyang buhay na hindi magkakasala sa loob ng isang buwan? In 1 month, hindi magkakasala. Wala. Huling tawad na po ito, mga kapatid. In 1 week, hindi magkakasala. Siguro kung 1 linggo comatose, hindi ka magkakasala, comatose ka. Sino po dito ang gusto comatose 1 week? Lalo wala. Wala, di mo ba? Tanggapin po natin ang reality. Our, what we call predicament, is that we cannot do anything about it. We cannot earn it. We cannot earn heaven. We cannot fix ourselves. Ito yung pangatlo. Because hindi natin kayang linisin ang sarili natin sa harapan ng Diyos. Ito yung pangatlong P. There is what we call penalty. Ano ba pag sinabing penalty, mga kapatid? Ha? Pag sinabing penalty, kabayaran. Sin, ano po, is our problem. Our predicament is that we cannot fix ourselves. And this is the third thing you have to remember. Because you cannot fix yourself, there is what we call penalty. And the penalty is death. Anong sabi ng Romans 6:23? Sabi po dyan, for the wages of sin is death. Death here means eternal separation forever or eternal damnation. Eternal separation from our God or eternal damnation. So kapag ang tao po, nireject niya, okay, tinanggihan niya, hindi niya tinanggap si Jesucristo sa kanyang buhay bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas, tinanggihan niya yung kapatawaran na ino-offer ni Jesus Christ, magbabayad siya. Tatanungin ko po kayo, sino pong gusto niyong magbayad ng kasalanan niyo? Kayo o si Jesus? Yan ang tanong. Pastor, paano ko mapagbabayad si Jesus sa kasalanan ko? O paano ba binayaran ni Jesus Christ yung kasalanan ko? Nung namatay siya doon sa krus, binayaran niya ang kasalanan mo. Ang tanong lang, tatanggapin mo ba yung bayad niya or tatanggihan mo? Pag tinanggihan mo, ikaw ang magbabayad. Pag tinanggap mo, bayad ka na. Palakpakan natin ang Panginoon. Jesus paid the eternal price so that you will not be eternally separated from our God. Kaya nga po, dito pumapasok yung tinatawag nating pang-apat na P, which is provision. The provision that God, in His grace, has made for sin is Jesus Christ. Dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi mo naman kayang magbayad, kaya ang namatay na lang para sa iyo,
this is what we call provision, okay? Binigay ng Diyos Ama yung kanyang bugtong na anak para siya ang mamatay doon sa krus. Sa ganon, hindi ka mamatay or mapunta sa eternal death. Sabi ng Bible, Romans 6:23, balikan natin ito, for the wages of sin is death, but the free gift of God, that is His remarkable or overwhelming gift of grace to believers, is eternal life in Christ Jesus our Lord. Binasa ni Pastor Noli kanina, Romans chapter 5 verse 8, and this is very true. God demonstrates His own love towards us, that while we were yet sinners, Christ died for us. Kailan namatay si Jesus Christ? Kailan ibinigay ng Ama yung kanyang bugtong na anak as provision para sa kasalanan natin? Noong tayo'y makasalanan pa. Why? Because the dilemma is this: you cannot do anything so that you will be clean and pure before our Lord. God's holy wrath against sin can be satisfied only by sacrifice. Ang problema, hindi mo nga magawang mag-sacrifice ng buhay mo kasi you are totally unacceptable to God because you are a sinner. So our good works, okay, could never satisfy or appease God because they are all mixed up with sin in our lives. Kahit gaano tayo magpakabuti, hindi ito magiging sukatan ng Diyos para tanggapin ka niya. Bakit? Kasi by nature, makasalanan tayo. Napansin niyo ba to? Every time nagagawa ka na mabuti, baliwala. Nababaliwala. Alam mo bakit? Tanungin niyo po, bakit po? Kasi pag gumagawa tayo ng mabuti, number 1, nanunumbat tayo. Di baliwala na rin. Tama po ba ako? Dalawang bagay po yan Una, kaya nababaliwala yung good works mo kasi nahaluan na ng kasalanan. O sino po dito yung sino po dito yung nakaranas na ginawan ka ng mabuti tas bandang uli sinumbat sa'yo? Lahat siguro tayo, tama? Okay, kung hindi nanunumbat, ito yung pangalawa, nagmamalaki. Kaya baliwala rin yung good works natin. Bakit? Pinagmamalaki natin. Kung hindi naman dahil sa akin, wala naman yan si ano na yan. Ako ang ako. Ay di ikaw na. Di ba totoo naman? Di ba tayo by nature mapagmalaki? Amen ba doon? Totoo yun. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka na. Pag gumagawa tayo ng mabuti, dalawang bagay ang ginagawa natin, kaya nababaliwala yung good works natin. Una, sinusumbat natin. Kung hindi naman natin sinusumbat, ito yung pangalawa, ipinagmamalaki natin. Samantalang sinabi na nga ng Panginoon na pag gagawa ka ng mabuti, kung maaari yung ginawa ng kanan, huwag na malaman ng kaliwa. Pero tayo hindi buti nga, hindi na uso ngayon yung nilalagay yung donated by sa mga chairs. Dati nung araw, nilalagay pa sa mga dinding Donated by Reyes family. Sa church yun. Kami ang nagpagawa ng dingding na yan. O kaya naman sa upuan, donated by Christian Santos. Grabe, lahat ng upuan, Christian Santos. Ang bait pala ni Brother Christian. Di ba? Buti na lang, wala nang ganun ngayon. Bakit po? Natuto na rin tayo later on. Di ba? Ugali talaga natin kapag gumagawa tayo ng mabuti na ipagmamalaki natin. Kung hindi man sa lahat, sa kaibigan, ayan siya, no? Ako ang tumulong dyan. Ako ang nagbayad. Ako. Ikaw na nga. Di ba? Yun tayo Kaya sabi ng Panginoon, yung ating mga gawa sa harapan niya ay parang basahan. Bakit? Gumawa ka nga ng mabuti, nagmamalaki ka naman. Di ba? Di parang walang kwenta. Kaya alam nyo, ang tanging solusyon talaga, si Jesucristo. Siya lang ang solusyon. Kasi kay Kristo, wala kang pwedeng ipagmalaki. Meaning, hindi ka pumasok sa langit kasi ikaw ay mabait.
Ibig sabihin, papasok ka sa langit because God gave Jesus Christ, and the only way, the truth and the life sa buhay mo ay walang iba kundi si Kristo. Kaya pag tinanong ka sa pearly gates of heaven ng isang anghel, bakit kita papapasukin sa langit? Hindi ho dahil sa ako'y mabait, kundi dahil lang po kay Kristo na naging napakabuti at napakabait sa akin. Kung hindi dahil sa Kanya, wala ho akong pagkakataong pumasok sa langit. Sasabihin ng anghel sa iyo, 100% you're perfect because of Jesus. Pasok sa langit. Palakpakan niya natin ang Panginoon. Fifth, letter P, and that's what we call pardon. Pardon. To go to heaven, you must accept Christ's pardon. Ano sabi ng Bible? Romans 10:9. If you confess with your mouth Jesus as Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you shall be saved. Tanong, kinonfess nyo na po ba sa inyong labi na si Jesus ang inyong Panginoon? Amen. Sinong Panginoon ng buhay nyo? Si Jesus o ang sarili mo? Laksan po natin. Sino ang Panginoon ng buhay mo? Si Jesus o ang sarili mo? Sinong nasusunod sa buhay mo? Si Jesus o ikaw? Parang humina kayo sa part na yan. Parang humina kayo doon. Ang lakas-lakas kuminsan ng loob natin. Si Lord ang aking Panginoon. Siya ang driver ng buhay ko. O siya nga ang driver, ikaw naman ang turo ng turo kung saan pupunta. Kayo po ba naka-encounter na ng ganon? Ha? Kayo po ba meron ng naisakay na ganon? Nagdadrive ka, tapos yung katabi mo, ang turo ng turo kung anong dapat gawin. Teka, preno. Mababangga. Kaliwa. Kanan. Meron na ba kayo na-encounter na ganon? Pagka ganon ang kasama mo, talaga naman, napakahirap mag-drive. Parang gusto mo na, bumaba ka na lang kaya. Nahihirapan ako sa iyo Di ba may kasama po ba kayong may nakasama na po ba kayong sasabit? Ikaw ang nervyusin Wala ka naman sanang nervyos. Pero dahil yung taong katabi mo, turo ng turo kung anong dapat gawin, parang gusto mo sabihin, ikaw na kaya mag-drive. Ako na lang dyan. Sino po dito naman yung driver tapos umangkas o sumakay din sa kapwa driver? Wala? Sino po rito yung pagka-driver po kayo, tapos yung kasamang driver, kasalukuyang nagdadrive? Di ba kung minsan, ang feeling mo, hindi ka naman nagsasalita, pero feeling mo parang babangga, alam mo yun, parang napapaganon yung kamay mo, wala ka naman doon sa steering wheel. Eto pa, matindi. Gusto mo magpreno. Di ba? Hindi naman ikaw ang driver. Wala ka naman doon, brake. Gaano karami sa atin na tinanggap na si Kristo sa buhay niya, pero siya pa rin ang nasusunod. Sabi mo sa katabi mo, amen na. Amen na. Amen na, para lumaya. Di ba totoo yun? Hindi ako nabibiro. Si Kristo tinanggap mo. Sabi mo, Lord, ikaw na po masusunod sa buhay ko. Lord, ito na po yung steering wheel. Kayo na po mag-drive ng buhay ko. Pag hawak na ni Kristo, teka muna, Lord, parang hindi ko yata kaya yung magpatawad. Pwede pong pakiliko sa kanan. Kasi hindi ko kaya magpatawad Niliko sa kanan, hindi ko kaya. Teka muna, Lord, parang hindi ko yata kaya ibaba yung pride ko Hindi maganda, Lord. Alam mo yan? Si Lord na inutusan mo Di ba? Ang standard ni Lord, magpatawad ka, matuto kang mag-move on. Ang standard ni Lord, matuto kang magmahal ng kaaway. Pero iba naman yung standard mo, kaya tinuturo mo si Lord doon sa ibang direksyon. Gaano karami dito yung nagtuturo kay Lord, sa halip na sila ang tinuturuan ni Lord? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun, no? Di ba totoo naman? Totoo yun. Remember, mga kapatid, to be saved means to receive the pardon offered by the Lord Jesus Christ. And once you accepted Jesus Christ, pinatawad ka na. Ang hahawak na ng direksyon ng buhay mo at plano ng buhay mo ay si Lord, hindi na ikaw. Di ba? Kaya mo nga siya tinanggap.
Ibig sabihin, Lord, no? Lord, Panginoon. Ibig sabihin siya na ang masusunod, hindi na ikaw. Diba? And acceptance must be accompanied by admission na ikaw ay guilty, and there must be a change of heart. Tingnan niyo po yung Acts 2:38. Anong sabi diyan? And Peter said to them, repent. Alam niyo ba yung word na repent, kung ano ibig sabihin? Nung kayo po ay nabaptize dito, bago po yung baptism, meron pong repentance. Tama? Tama po? Ano ibig sabihin ng repentance? A change of old way of thinking, turn from your sinful ways, accept and follow Jesus as the Messiah. And then, ang sabi ng Bible, and be baptized each of you in the name of Jesus Christ because of the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, ano ang roadmap ng kaligtasan? Ito pong pinag-aralan po natin, yung roadmap to heaven. Ang tanong ko po, are you sure that the road you are taking right now is going to heaven? Because if not, you must remember this roadmap to faith. Ano po? In our Lord Jesus Christ. 5 P's na dapat mong tandaan. 1, the problem is sin. 2, the predicament is that you cannot save your soul. 3, the penalty is eternal death. Because nagkasala ka, you will pay for it eternally. But don't worry, there is what we call provision. God gave His Son, Jesus Christ, to pay the penalty of sin, and the pardon is or leads to what we call heaven. Pag tinahak mo ang landas na ito, ang dulo nito ay langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Ulitin ko po, pag tinahak mo ang landas na ito, ang dulo po nito ay langit. Bakit ka na andito? Bakit ako narito? It's because all of us took the road or this map going to heaven. Bakit ako narito as I preach? Bakit ka nariyan nakikinig? Because minsan sa buhay mo, pinili mong daanan ito. Kinilala mong makasalanan ka. Kinilala mong wala kang magagawa sa kasalanan mo. Kinilala mong magbabayad ka ng kasalanan. Kinilala mong si Jesus ang ibinigay ng Diyos para bayaran ang kasalanan mo. At kinilala mo na sa bandang huli, ang kapatawaran na yon ang maghahatid sa iyo sa katiyakan ng langit. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay lumapit sa Diyos sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga turo at aral, Panginoon, na nagpaalala po sa amin kung paano po kami nagkaroon ng katiyakan, Panginoon, ng kaligtasan. Aming dalangin, O Diyos, na nawa po habang aming tinatahak ang daang ito, Panginoon, ay kami patuloy na manampalataya sa inyo. Magtiwala po sa inyo, sapagkat kayo lamang, Panginoon, ang tanging daan. Kayo lamang, Panginoon, ang maaaring makapagpatibay. Kayo lamang, O Diyos, ang maaaring magpatatag sa amin. Sa ganun, Panginoon, kami po ay patuloy na maging matapat sa pananampalatayang ito, na ang dulo, Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po dahil ibinigay mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus Christ upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan. Salamat po, Panginoon, sapagkat minahal mo at inibig kami sa kabila po na kami po ay makasalanan. Salamat, O Diyos, naway patuloy naming tugunan ang pag-ibig mong ito sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mabuting kaligtasan, ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga taong wala pa po sa iyo. Ngayon kami, Panginoon, ay bahagi na ng pamilyang ito. Itoon namin, Panginoon, ang pagbibigay ng halaga doon sa mga taong wala pa pong pagkakilala sa inyo. Sama-sama kami, tulong-tulong kami, Panginoon, bilang iyong iglesia na aabot sa mga taong wala pang pananampalataya at tiyak na kaligtasan.
Panginoon, salamat po sa iyong mga aral at turo na aming pangahawakan hanggang huli. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, ito ang aming samo at dalangin. Lahat tayo magsabi na, Amen. Manatili tayong nakatayo at tayo ay magpatuloy sa pamamagitan ng ating closing song, closing prayer and benediction. My Jesus, my Savior, there is none like you.
patuloy po tayo ay lumapit sa Panginoon at manalangin. Ama namin Diyos na ba makapangyarihan sa lahat. Muli po kami ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na muli ikaw ay aming nakasama. Salamat po sa mga kapatira namin na kung paano sila ay nakatin sa pagsamba upang ikaw upakinggan ang mga salita mo na kung paano ito ay nagtunay na nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin. Salamat sa nahayag na salita sapagkat tunay ito ay nagkaroon ng kaunawaan sa aming puso at isipan na ang bawat isa sa amin ay makasalamat. Ipinaunawa mo sa amin, Ama, na kami ay hindi karapat-dapat, subalit salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Kami ay iyong pinatawad, Ama. Salamat, Ama, sapagkat alam po namin na mga salita mo ito'y magiging daan upang ang lahat ng mga pagsubok na darating sa aming buhay, ito'y patuloy po namin mapagtagumpayan. Ang dalangin namin sa iyo, Ama, sa paglabas namin sa bahay-sambahan, ang salita mo ay patuloy namin panghawakan upang maging silbing sandata sa lahat ng mga pagsubok na aming mga dadaanan, Ama. Hinihiling din po namin sa iyo, Ama, ang aming mga trabaho na ikaw ang Panginoon Diyos na patuloy nagbigay ng karunungan sa bawat isa sa amin. Hinihiling din po namin sa iyo, Ama, na sa bawat lakad saan man kami paroroon, ikaw ang Panginoon Diyos na lagi namin kasama at mag-iingat, Ama. Sa aming buhay, Ama, hinihiling din po namin, Ama, na patuloy niyo po kami ilayo sa nauuri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman. At hinihiling po namin sa iyo, Ama, ang wisdom at karunungan sa lahat ng pakikipag-usap namin sa mga tao. Ikaw ang Panginoon Diyos. Ang tanging pangalan mo lamang ang mahayag. Ang lahat ng ito ay pinapasalamat at pinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ating mga kamay sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo nating Panginoon, ay sumasa Kanya nawa ang kaluhatian, ang karangalan, ang paghahari at kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Amen.